Tayo po'y sumandaling yumuko at pumikit, tayo po'y manalangin. Magandang umaga po, aming amang nasa langit, aming Diyos na dakila. Tunay na ang kapangyarihan mo ay hindi po masusukat at wala pong makatatalo sa inyo pong kapangyarihan. Salamat po, Ama, na kayo po ang nagbigay sa amin ng kakayanan na makapaglingkod sa inyo. Sa pamamagitan po ng gawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, kami po ay meron pong kapangyarihan na sa inyo po ay maglingkod, na sa inyo po ay sumamba. Sa pamamagitan ng pananampalataya, kami po ay nakapagpapatuloy. Amang Diyos na nasa langit, amin pong hinihiling at nakikiusap minsan pa na kami po inyong kausapin sa amin pong kalagitnaan sa umagang ito. At ang amin pong hinihiling na kayo po ang magpaunawa ng mensaheng ito. Salamat din po sa pribilehiyo na maipangaral ang inyong salita, na pwede naman pong ibang tao, ibang lingkod ang inyong pong gamitin. Salamat po sa pagkakataong ito na inyong pong ibinigay sa akin. Bless niyo po ang inyong abang lingkod, bless niyo po ang inyong salita, at inihiling ko po ang inyong pong banal na spirito ang kumilos sa aming pong pag-aaral ngayon pong oras na ito. Salamat po sa kaba at salamat po sa lakas ng loob na binibigay niyo po sa amin, lalo po sa akin, na tumayo sa harapan. Itago niyo po ako sa inyong krus, sapagkat kung ako lamang ay wala rin po akong kakayanan. Kaya po pinagkakatiwala ko po sa inyong lahat ng ito, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po ay magbuklat ng talata sa Galatians chapter 3, ang ating pong text. Galatians chapter 3 verse 22 to 25. Pero sa totoo po, ang ating pong pag-aaral ay sumasakop sa verse 15 hanggang 25. Simulan po natin sa verse 15. Ito po ang sabi ng Bible: Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao, bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao. Gayon may pagka pinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Ngayon kay Abraham, nga ay sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi, na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Verse 17, ito nga ang aking sinasabi, ang isang pakikipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos ay hindi mapawawalang kabuluhan ng kautusan na sumipot ng makaraan ng 430 taon. Ano pat upang pawalang kabuluhan ang pangako. Sapagkat kung ang mana ay sa pamamagitan ng kautusan, ay hindi na sa pamamagitan ng pangako, datapwat ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Idinagdag dahil sa mga pagsalangsang hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan, at ito'y iniutos sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Ngayon, ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng iisa, datapwat ang Diyos ay iisa. Ang kautusan nga baga ay laban sa mga pangako ng Diyos, huwag nawang mangyari, sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautusang may kapangyarihang magbigay buhay, tunay ngang ang katwiran sana ay naging dahil sa kautusan. Verse 22, datapwat kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo ay maibigay sa mga nagsisisampalataya. Ngunit bago dumating ang pananampalataya ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan na nakukulong tayo hanggang ang pananampalataya ay ipahayag pagkatapos. Verse 24, ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 25 po, datapwat ngayong dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Ako po ay magpapakilala. Ako po si Dr. Moses.
Ang sabi po sa ating pamagat, ang nagtuturo patungo sa Kalbaryo. Okay po? Sa Ingles po, meron pong tinatawag sa verse 24, wherefore the law was our schoolmaster. Nagtuturo. Ano yung itinuturo ng batas? Meron lang po ang tatlong bagay dito. Una po, pagkakilala kay Moses, ako, gumaganap bilang Moses. Pangalawa po, pagtingin sa salamin. Sino po ang nanalamin dito ngayong umaga? Bago po pumunta rito. Yung humarap sa salamin. Kakaunti. Yung iba ay talagang hindi na tumitingin sa salamin. Para hindi na po magtagal. Nakakapagtagal nga naman yung salamin. Ang pangatlo po, paglapit kay Kristo. Ulitin ko po, pagkilala kay Moses, pagtingin sa salamin, at paglapit kay Kristo. Unang bagay po, pagkilala kay Moses. Sabi po dito sa ating pong binasang talata, sa verse 21, is the law then against the promises of God? God forbid, for if there had been a law given which could have given life, kung meron daw pong batas na pwedeng magbigay ng buhay, ang kaligtasan nga sana ay sa pamamagitan ng gawa. Kaya lamang, hindi po ganun ang nangyari. Pero bago ko po ituloy, sino muna si Moses? Pag pinag-aralan niyo po yan sa theology, si Moses po ay larawan ng batas. Pag binanggit yung pangalang Moses, ang mga naisip agad natin, nahati yung dagat, yung bundok ng Sinai. Ano pa kaya mga maiisip natin kay Moses? 10 utos. Yan ang hindi mawawala. Try nyo pong i-picture si Moses. Huwag nyo akong tingnan. Try nyo pong i-picture si Moses kung ano ang kanyang daladala. Ano kaya ang daladala ni Moses? Ang daladala po ni Moses, tungkod. Bukod po sa tungkod ay yung 2 tableta ng bato na kanyang yapos-yapos. Tama po ba? Yan si Moses. Pag binanggit niyo po ang pangalang Moses, ang papasok sa isip natin, yung 10 utos. Bakit? Bakit 10 utos? Tingnan niyo po Joshua 23 verse 6. Be therefore very courageous to keep and to do all that is written in the book of the law of Moses. Binanggit na agad, the book of the law of Moses. Yung aklat ng kautusan ni Moses. Pero yung po ay kautusan ng Diyos na ibinigay kay Moses. Kaya lang sinabing of Moses kasi kay Moses ibinigay. Sa Hebrews chapter 8 verse 5 naman po, ito po yung sinasabi dyan, who served unto the example and shadow of heavenly things as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle. For see, saith he, that thou make all things according to the pattern shewed to thee in the mount. Ito po yung sinasabi dyan, na si Moses ang pinagbigyan ng Panginoon ng pattern, ng pagbabatayan. Nakikita niyo po, chapter 9, verse 9. Which was the figure for the time then present, in which were offered both gift and sacrifices, that could not make him that did the service perfect, as pertaining to the conscience. May ibinigay po kay Moses, mga minamahal, na yung pagkakaloob ng mga regalo at mga handog. Yun po kautusan na ibinigay ng Panginoon kay Moses. Kaya po pag binanggit po yung pangalang Moses, ang laging tatatak sa isip lalo ng mga theologian, yung batas, yung kautusan. Kung halimbawa, pag si Noah binanggit, anong pumapasok sa isip natin? Yung arka, yung baha. Si Moses po, pag binanggit ang pangalang Moses, ang pumapasok sa isip ng tao, yung 2 tableta, yung 10 utos. Ngayon, ang tanong po, bakit ba binigay ang 10 utos? Bakit kaya binigay ang 10 utos? Ito lang po yung mga dahilan. Una, para gawin. Pangalawa po, para magturo. Ano yung tinuturo ng 10 utos? Una, para gawin.
Romans chapter 10 verse 5. Sapagkat isinulat ni Moses na ang tao ay gumagawa ng katwirang ayon sa kautusan ay mabubuhay dahil dito. Ayan. Sabi po dito sa talata, meron pong katuwiran na naaayon sa batas. Ito po yung tanong ng mga theologian. Kung sakali po, mga minamahal, merong tao na mula pinanganak hanggang mamatay, na perfect niya ang batas, saan po kaya pupunta yung taong yun? Langit o impyerno? Pastor? Langit. Ibig sabihin, meron pong daan talaga ng papuntang langit ayon sa batas. Kaya lamang, ang sabi ko po kanina, kaya ang problema, walang ganun. Yung gagawin mo yung batas, mula na ikay panganak, hanggang sa ikay mamatay, wala pong ganun. Pero kung meron man, langit po yung pupunta. Bakit? Perfect siya eh. Banal siya, walang kasalanan. Ay ang kailangan sa langit, ang requirement ng langit, ay perfection. So kung may taong makaka-perfect ng batas, kung halimbawa ang ating pong inaasahan ng ating sarili, try nyo po, umasa kayo sa batas. Sabi po doon sa talata, kung doon tayo aasa, mabubuhay tayo doon. Kailangan, i-perfect mo yun hanggang sa ikay mamatay. Napaka-imposible pong gawin. Ang ilustrasyon po dyan, may dalawang daan. Yung daan po ng batas, alam nyo po yung pader, babangga ka ng babangga, pero hindi ka makalusot. Kasi, hindi mo kayang sundin ang batas mula ikay ipanganak hanggang sa ikaw ay mamatay. Yun po yung nakalulungkot na katotohanan. Hebrews chapter 7, verse 18. Sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. Yun daw pong unang utos, yun yung ibinigay kay Moses, wala daw pong kapakinabangan sa atin. Ibig sabihin, hindi tayo magbe-benefit doon. Pag sinabi pong kapakinabangan, yung lulusog ka, aayos ka. Ay anong epekto sa atin ng utos? Ng batas? Hindi natin kaya. Kasi sabi dyan, sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kanyang kahinaan ng tao, at kawalan ng kapakinabangan. Kahinaan din ng batas. Sa totoo, ang batas, walang kayang iligtas. Kaya po nakakalungkot yung mga taong umaasa sa may mga relihiyon po. Sabi nila, kailangan mo gawin yung utos. Okay, sige, gawin mo. Good luck. Hindi po pala good luck, God bless. Pero good luck na lang talaga. Sana swertihin ka na magawa mo. Doon talaga, maniniwala ako sa swerte. Pero hindi ka saswertihin. Kasi wala pong buhay sa batas. Yun po yung katotohanan. Yun po yung unang layunin ng batas. Kailangan po natin gawin. Kaya lamang, pag ginawa natin, hindi tayo magtatagumpay. Sino po ang gustong magtagumpay? Taas ang kamay. Gusto nyo magtagumpay? Hindi yun ang daan. Hindi batas. Pangalawa po, para magturo. Sino po dito? Meron tayong kasama dito nag-aaral ng pagdodoktor. Sino po dito nakaranas ng ma-check up? Sir, nakaranas ka ng ma-check up? Sino nag-check up sa'yo? Doktor. Ulit, ako si Dr. Moses. Okay? Ako si Dr. Moses. At gusto ko po na ang bawat isa sa atin ma-check up. Paano ma-check up? Masuri. Kung tayo ba'y malusog o hindi. Kung tayo ba'y maayos o hindi. Ano ba ang itinuturo ng batas? Kung hindi natin kayang gawin, so doon na lang tayo sa itinuturo. Ano po? Doon tayo sa itinuturo. By the way, yung sinasabi ko pong gawin mo, tapos ang resulta nun, pumunta kang langit. Wala pong tagumpay doon. Okay po? Galatians chapter 3 verse 19 po. Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Idinagdag dahil sa mga pagsalangsang
hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan. At ito'y iniutos sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Sabi po dyan sa una, ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Idinagdag dahil sa mga pagsalangsang. Sabi po sa Ingles, wherefore then serveth the law? Para saan nga ang kautusan? It was added because of transgression. Kung bakit ibinigay ang batas ay dahil ng kasalanan. Ipinapakita po ng kautusan na tayo ay makasalanan. Yun po yung gustong ituro sa atin ng kautusan. Na pagka ikaw ay chinek up at ang iyong puso ay pinakinggan, ang tunog ng puso, kasalanan, 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 kasalanan. Yun po yung tibok ng puso ng isang taong makasalanan. At yan po ay nais ituro ni Moses sa atin. Na tayong mga tao ay makasalanan. Na tayo po'y walang magagawa sa ating sarili. Magbuklat pa po tayo ng talata. Hebrews chapter 10 verse 1. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay kailanpaman ay hindi maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Meron pong batas at meron pong, kumbaga, anino yung batas, meron pong darating. Kung tayo po, ang gusto nating kausapin, ang gusto nating magkameron tayo ng relasyon, ay yung mismong tao, hindi po yung anino. At sabi po dito, kung dun sa aninong yun, sa batas, sabi po dyan, can never with those sacrifices which they offered every year or year by year, continually make the comers thereunto perfect. Hindi daw po tayo kayang gawing perfect nung batas kahit gawin mo taon-taon. Kahit pa gawin mo araw-araw, kahit po gawin mo oras-oras, kahit po gawin mo minu-minuto o sigu-segundo, hindi ka magiging perfect. Alam niyo po ba kung anong minimum na kasalanan ng tao sa isang minuto? Ang kasalanan po ng isang tao sa isang minuto ay 120, minimum. Bakit? Dalawang utos ng Panginoon. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sa bawat segundo na hindi mo ginagawa yun, kasalanan. Ganun karami ang kasalanan natin. James chapter 2 verse 10. Tayo po ay nasa Hebrews. Punta po tayo sa book of James. Chapter 2 verse 10. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Ibig sabihin, pag halimbawa nagawa mo yung siyam, hindi mo nagawa yung isa, yung natitirang isa sa 10 utos na lamang. Doon sa siyam, 0 ka. It's either 10/10 or 0/10. Wala pong 9/10, walang 8/10, wala pong ganun. Maalin lang po sa dalawa yon. 10/10 or 0/10. Pagka tayo umasa sa batas, papatak po 0/10 tayo. Kasi, sabi doon, pag ginawa mo yung batas at natisod ka sa isa, parang hindi mo na rin nagawa yung iba. So, subukan natin na tayo ay umasa ng kaligtasan. Tingnan natin kung mararating natin ang langit sa pamamagitan po ng kautusan o ng mabuting gawa, pagsunod sa salita ng Diyos. Pero, don't get me wrong, hindi ko po sinasabi na wag nating sundin ang sinabi ng Panginoon. Ang sinasabi ko lang po, kung aasahan natin ang mga utos na tayo'y madadala ng utos, yung 10 utos sa langit, hindi po tayo magtatagumpay. Pero kailangan po natin gawin yung utos. Bakit? Para hindi tayo magkasala. Naunawaan po. Now, ito yung, hindi ko lang kung tama yung aking term, itama ako ng mga medical person natin dyan, diagnosis. Merong mga doktor na para lamang sa pagdadiagnose. Yung i-check up ka, tapos sasabihin sa'yo kung ano yung sakit. Tama po ba? Ang diagnosis sa atin, pag pinakinggan ng doktor
Yung ating puso, kasalanan, kasalanan, kasalanan. May problema ka sa puso. May problema sa puso. Ngayon, anong referral? Si Moses po, hindi siya surgeon. Si Moses po ay nag-check up lamang. Anong referral? Ibibigay ko sa referral. Kaya lamang, ang tao ayaw ng referral na yun. Kaya ang gagawin ng tao, ito ginagawa ng karamihan. Gumagawa po ng self-medication. Tama. Yung mga tinatawag na doktor-doktoran sa bahay. Buti po sana yung mga nag-aral talaga ng medicine. We can trust them. Pero, yung mga, halimbawa, nagkasakit sa UTI, ito yung pinainom, ganyan-ganyan. Wala namang reseta. At kung may reseta tayo, minsan ayaw natin. Gumagawa tayo ng sarili nating gamot. Yun po yung pangalawa, pagtingin sa salamin. Pagtingin sa salamin. Meron po akong salamin dito. Ako po may maraming props. Pagtingin sa salamin. Bakit po tayo tumitingin sa salamin? Ano po ang tinitingnan natin sa salamin? Nakikita po ba natin ang ating mukha? Hindi po. Ang nakikita po natin sa salamin ay refleksyon ng ating sarili. Tama po? Ulitin ko. Pag tayo humarap sa salamin, ang makikita mo ay refleksyon ng iyong sarili. At kailangan po tayong humarap sa salamin. Bakit? Tapos na-meet mo na si Moses, tinuro niya sa'yo, ikaw ay may sakit. May problema ka sa puso. Kasi yung puso mo, ang tibok, kasalanan, 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 kasalanan. Walang tigil na pagtibok ng kasalanan. Okay? Kaya pag tayo binigyan ng recommendation, sasabihin natin sa doktor, kay Dr. Moses, hindi ko kailangan ng referral, okay pa ako. Nasa totoo naman, kung titingnan ka, outwardly, parang okay ka talaga. Parang okay ka naman talaga. Bakit? Nakapagsisimba ka? Nakapag-pray ka? Nakapagbibigay ka? Nakagagawa ka ng magagandang bagay? At yung mga bagay na yon ay parang alam mo yung ginagawa nating remedyo, self-remedy, self-medication, na sa atin ngang sarili, hindi mo kayang pagalingin ang sarili mo. Hindi. Tingnan nyo, anong problema ulit? Anong sakit? Nasaan daw yung kasalanan? Sa puso. Okay, nasa puso. Ako po'y may tanong. Ako may sakit ako sa puso. Ako'y merong congenital. Pero kahit pa ako'y mag-aral ng pagdodoktor, ako'y maging cardiologist, or maging surgeon, hindi ko kayang operahan ng aking sarili. Tama po? Hindi talaga. Kailangan merong ibang gagawa ng operation. Ngayon, pagka ikaw ay nakilala mo si Moses, ngayon kailangan mong tumingin sa salamin. Ibig sabihin po ng pagtingin sa salamin, ito yung kailangan, tingnan mo naman yung sarili mo ngayon. Nakilala mo si Moses, tingnan mo yung sarili mo. Kailangan makilala mo yung sarili mo. Una, naunawaan mo ba na ikaw ay makasalanan? Naunawaan mo ba na ikaw ay may sakit ng kasalanan sa iyong buhay? Kasi kung hindi mo naunawaan, malaking problema yan. James chapter 1, verse 23. Nasa James po tayo nagtumigil. James chapter 1, verse 23 and 24. Ito po ang sabi. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass, for he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. Ito po sabi sa Tagalog. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili, at siya'y umalis, at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Alam mo yung tumingin ka sa salamin, para makilala mo yung iyong sarili, na ikaw pala'y hindi maayos, na ikaw pala'y madumi. Alam niyo po ba, na yan ang type ng Bible. Na pag tumingin ka sa Bible,
Pag binabasa mo ang Bible, kaya maraming tao ayaw magbasa ng Bible kasi makikita nila ang kanilang sarili. Ay, ako pala'y mangangalunya. Ay, ako pala'y sinungaling. Ako'y magnanakaw. Ako'y mamamatay tao. Makikita mo yung sarili mo eh. Ngayon, sabi doon sa verse 24, para kang tumingin sa salamin, tapos binaliwala mo. Na dapat po hindi ganun. Kung bakit tayo tumitingin sa salamin, ay tingnan natin. Meron nga ako nakakita, ito po yung lalaki. Tumingin sa salamin, pumasok ako sa CR. Nabutan ko na siya doon. Alam niyo po yung ginaganon talaga yung buhok isa-isa. Sabi ko parang inuutay-utay talaga yung buhok. Lalaki po yun. Oh. Ibig ko sabihin, talagang inaayos niya yung kanyang sarili. Kasi ayaw niya nakita niya, ay teka lang, nakasala yung aking isang buhok. Inaayos niya talaga. Ang problema po sa atin, yung iba sa atin, meron po tayong, pagtingin natin sa salamin, ay okay lang, alis na ulit. Hindi mo man lang inaayos yung sarili mo. Hindi mo pinansin na yung kwelyo mo pala nakataas. Hindi mo pinansin na yung iyo palang pagkakatakin, naka-ultaw yung isa, hindi nakaayos, yung kalahati. Kaya nga may salamin para makita natin yung refleksyon ng sarili natin. Para malaman natin kung ano yung mali at ano yung tatama. Ngayon, ito yung problema. Nalaman mo na, nakilala mo yung sarili mo. Okay, naunawaan mo na ikaw yung makasalanan. Ang problema, ikaw ay gumagawa ng sarili mong paraan. Ayon sa sarili mong kakayanan. Nalala ko po yung isang kanta, sabi po dun sa sinugo siya. Let me sing. Bawat tao sa mundo ay nagkasala. Bawat kasalanan, kamatayan ng kabayaran. Nalalaman mong ito'y katotohanan. Umiisip, gumagawa sa sariling paraan. May nagtanong po sa akin. Kasi po, nagturo ako ng world religion nung ako po yung nasa senior high. World religion. Sabi sa akin, Sir, bakit maraming relihiyon sa mundo? As a theologian, here's my study. Kasi maraming tao na iba-iba ng gusto kung paano sila makakarating sa langit. Meron pong tao ang gusto nila manalangin ng 5 beses sa isang araw. Meron pong tao ang gusto nila mag-ayuno. Meron tao ang gusto sumamba sa baka. Meron gusto sa buaya. Meron tao gusto sa araw sumasamba. Magkakaiba kasi namang gusto. Ayaw nating magpasakop sa kalooban ng Diyos. Ayaw natin nung remedyo na talagang solusyon na ibinigay ng Panginoon. Kaya ang nangyayari sa atin, tayong mga tao, manap tayo ng relihiyon. Ano bang relihiyon na makakapagsupay sa akin? Sa Panginoon. Yung makakapagpuno sa aking buhay para ako'y maging malapit sa Panginoon o sa Diyos, para ako'y makatiyak ng langit. Wala pong relihiyong ganun. At ito po yung isang ikinalulungkot ko at ikinababahala ko na yung mga attendee natin or some of us would use this Baptist church as a way para tayo makarating sa langit. I'm telling you, may mga Baptist po na nasa impyerno ngayong araw na ito. Dahil hindi po Baptist ang daan para tayo makapuntang langit. Hindi po. Nakakalungkot lang. Patunayan ko po sa inyo. Pero bago ko po patunayan, tingnan po natin yung mga ginagawa nating self-medication. Luke chapter 18, verse 10 to 12. Ito po yung isang popular na talata or kwento sa Biblia. May 2 lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa namay maniningal ng buwis. Ang pariseyo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito. Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang tao. Mabuting tao siya na mga manglulupig, mga liko, ibig sabihin, siya'y tuwid, mga mapangalunya, hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Tingnan niyo po yung kanyang
paggamot sa kanyang sarili sa pamamagitan ng mga mabuting gawa, ng moralidad at ng kanyang relihiyon. Kung bakit siya nananalangin ay dahil sa siya ay Pariseo at siya po ay isang Hudyo. Pero kahit pa ikaw ay Hudyo, na sa inyo'y binigay ang batas, wala pong katiyakan ng langit doon. You will fail. Mabibigo ka. Hebrews chapter 7 verse 19. Sapagkat ang kautusan ay walang anumang pinasasakdal at may pagpapasok ng isang pag-asang lalong magaling na sa pamamagitan nito ay nagsisilapit tayo sa Diyos. Sabi po sa English, for the law made nothing perfect. Wala daw pong ginagawang perfect ang batas. Kaya, pagdating sa batas, kung itong gagawin nating maintenance or una, hindi ka naman ma-maintain kasi wala namang effect sa iyo yun. Paano walang effect? Sabi po sa Isaiah chapter 64 verse 6, tingnan niyo po Isaiah 64 verse 6, but we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi, at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Okay, gawin mong maintenance ang mabuting gawa, gawin mong maintenance ang relihiyon, you will still die. You will still perish in hell. Pupunta ka pa rin sa impyerno. Kaya po sa aming mga bisita, sana po naunawaan nyo ito. Wala pong pag-asa. Kahit pa sumimba ka ng sumimba. Dito, kahit pa dito sa Baptist Church ka sumimba. Pero kung hindi mo makikilala, yung surgeon na ipapakilala ko mamaya, baliwala. Baliwala po. James chapter 1 verse 26. If any man among you seem to be religious and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Sabi po dyan, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Kahit pa napaka-relihiyoso mo. Alam niyo po yung Pariseo kanina? Napaka-relihiyoso nun. Nag-aayuno ng 2 beses sa isang linggo, nagbibigay ng limos, nananalangin, sumisimba. Yun yung kanyang ginagawa sa kanyang sarili, pero bale, wala. Meron pong isang Pariseo din na lumapit pa doon sa surgeon na ating ipapakilala mamaya. Kaya po, kahit anong gawin mo na pag-maintain mo, yung sinasabi mong ayaw mo nung referral ni Moses, ayaw mo nung referral niya. Kahit sabi mong okay ka, unti-unti, dahan-dahan, ikaw ay papalapit doon sa kapahamakan ng impyerno. Ngayon, ano po ang solusyon? Ito ang solusyon. Hebrews chapter 3 verse 8, harden not your hearts. Nabanggit na naman yung puso. Harden not your hearts as in the provocation, in the day of temptation, in the wilderness. Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Ito po ang ibig sabihin niyan. Si Moses ay may gustong i-refer na manggagamot. Huwag matigas ang ulo. Kung hindi ako nagkakamali, may mga doktor tayo dito. Marami pong pasyente, matigas ang ulo. Tama? Matigas ang ulo. Bakit? Ayaw sumunod sa doktor. Binigyan, bawal lang ganito, bawal lang ganito. Hindi ginagawa pa din. Kailangan pumunta ka sa ganito. Hindi ginagawa. Matigas kasi ang ulo. Huwag matigas ang ulo. Huwag. Kumbaga, makinig dun sa doktor. Makinig kay Moses. At sasabi, kasi parang ganito, ginawa ko ng lahat, hindi ako naging masaya. Nagbigay ako pero parang hindi naman napunan yung aking kakulangan sa sarili. Sa una, naging good, feeling good. Pero, sa una lang. Gumawa ka ng mabuti. Nung gumagawa ka lang ng mabuti, pagkatapos mong gumawa ng mabuti, wala na ulit. Bagsak na ulit ang iyong spiritual.
Ramdam mo na ulit yung kakulangan sa iyong buhay. Kasi hindi nga yun ang daan. Hindi nga yun yung paraan, hindi yun yung gamot. Ngayon, anong gagawin mo? Kailangan, tanggapin mo yung katotohanan. Okay, hindi ko talaga kaya. Okay, talagang, wala, hindi ako magtatagumpay, hindi ako gagaling. Balik ka kay Moses. Pag nakausap mo si Moses, this time, sana, handa kang makinig. At ito yung gustong sabihin ni Moses. Sasabihin mo kay Moses, okay, ready na ako, gusto kong gumaling. Ano ang kailangan gawin? Ooperahan mo ako? Sabihin sa'yo ni Moses, hindi ako mag-opera sa'yo. Bibigyan kita ng referral. Punta ka doon. Doon sa opisinang yon. Doon sa opisinang yon, matatagpuan mo yung doktor na gagawa ng operasyon sa iyo. Siya ang magbibigay sa iyo ng bagong puso. Yung doktor na yon. Ano yung kailangan? Handa tayong magpasakop. Kasi pag sinabi po ng Panginoong Yesus, kailangan gawin natin. Marami pong mga tao gustong tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas, pero ayaw tanggapin bilang Panginoon. Nakakalungkot po yun. Gusto mo ng langit, pero ayaw mo dun sa may gawa ng langit. Gusto mo ng biyaya, pero ayaw mo dun sa nagbibigay ng biyaya. Gusto mo ng kaligtasan. Ayaw mo naman dun sa tagapagligtas. Ibig sabihin, ayaw mo siyang tanggapin bilang hari mo, bilang iyong Panginoon. Hindi po pwedeng mangyari yun. Kailangan mo siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Magkaparehas dapat mo siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Pangatlo pong bagay, paglapit kay Kristo. Naituro na sa'yo, nakilala mo si Moses, binigyan ka ng check-up ni Moses, tinuro sa'yo ni Moses na may problema sa puso. Yung puso mo, ang tibok, kasalanan. Talagang minsan, nahihingal ka pa sa paggawa ng kasalanan. Ngayon, kailangan mong ma-realize, tama, hindi ko nga talaga kaya. May sakit nga talaga ako. Kailangan mong makilala din yung sarili mo. Kasi kung pumunta ka sa doktor, sasabihin mo, wala naman akong sakit, kagaya ko po. Ako po, hindi po ako regular na pumupunta sa doktor. Ako po, huwag niyo na po akong gagayahin. Kasi parang, hindi ko alam, parang okay naman ako. Pero sa totoo, hindi. Yung tibok po ng puso ninyo, ng normal, dugdug, dugdug, dugdug. Iba po yung tibok ng puso ko. Iba po yung tibok ng puso ng isang may congenital heart disease. May problema ako. Po. Masusolusyonan lang talaga. Dati may maintenance ako, pero parang hindi naman tumatalab. Tinigil ko po yung maintenance. Ang pinakasolusyon, kailangan po ng operation para yung butas sa aking puso, takpan. Matigas ang ulo ko. Hindi gumagaling yung aking puso. May butas pa din. May problema pa din. Huwag niyong gagawin yan spiritually. Huwag niyong gagawin yan kung ang pinag-uusapan po is spiritual na aspeto nating buhay. Kung may problema ka sa puso mo, naunawaan mo na ikaw ay taong makasalanan, kailangan mo pong lumapit doon sa referral ni Moses. Wala pong iba kundi ang Panginoong Jesus. Lumapit ka kay Kristo. Galatians chapter 3 verse 24. Balik po tayo doon sa ating talata. Wherefore, the law was our schoolmaster to bring us unto Christ. Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. Upang tayo aring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kailangan mong pumunta doon sa opisinang yun, sa krus ng Kalbaryo, sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ka naman pwede, Brother Wendell, kailangan ko ng passport, kailangan ko ng ticket, pupunta ako Israel, pupunta ako Calvary. Hindi mo kailangan gawin yon. Kasi hindi rin naman namin ginawa. Pero ginawa namin na sa pamamagitan ng pananampalataya, pumunta kami doon sa krus ng Kalbaryo. We met Christ. I met Christ. 14 years ago, October. Ibig sabihin parang 14 years na pala, 14 years na po akong mananampalataya. Bata pa din. Pero salamat sa biyaya, lumalago. 14 years ago, I met Christ. Tinanggap ko siya sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas.
na siya ang manunubos ng aking buhay. Ngayon po ang tanong ko ay ito. Pagkatapos makilala si Moses, makilala yung iyong sarili na ikay makasalanan, sana makilala mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sana kilalanin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kasi, basahin po natin, bakit kaya? Matthew chapter 9, verse 12. At ito na lang po yung aking talagang pinangahawakan sa Panginoon. Matthew chapter 9, verse 12. Ako po nagpapasalamat sa biyaya ng kalakasan. Hindi po kagaya ng ibang mga may sakit sa puso na blue baby, ganyan. Kasi, una, alam ko, pinagaling ako ng Panginoon sa spiritual. Ang kagalingan ko sa physical, ang inasahan ko langit na lang. Kaya po, hindi ako nagpe-pray sa Panginoon na, Panginoon, pagalingin mo po ako sa aking sakit. Baka mamaya, pauwi na ako ng Panginoon sa langit. Ready naman ako, hindi naman ako natatakot mamatay. Ang sinasabi ko lang, nakakahiya pang humarap sa Panginoon. Parang hindi ko pa maririnig yung sinasabi niyang, well done, thou good and faithful servant. Parang hindi ko pa maririnig yun. Kaya parang ayoko pang umuwi. Although I'm ready, anytime. Wag lamang po yung mapipit-pit ako ng sasakyan na parang talagang masakit pa yung pagka-aksidente. Pero ito po yung aking pinanghahawakan. Matthew chapter 9, verse 12. But when Jesus heard that, He said unto them, they that be whole need not a physician, but they that are sick. Because the Lord Jesus Christ is the greatest physician. Verse 13, tingnan niyo po But go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Ito po yung ibig sabihin ng talata. Pumarito ako upang pagalingin yung mga taong tanggap nila at kinikilala nilang sila'y may sakit at lumalapit sa akin. Tanong, bakit hindi ako? Marami bang mga magagaling na surgeon sa puso? Marami po. Bakit hindi ako mapagaling? Hindi naman ako lumalapit Kailangan ko lumapit doon sa surgeon at sabihin, Dok, magpapa-opera po ako. Check up muna, ganyan-ganyan. Pero kailangan mag-decide ako. Pero kung hindi ka magde-decide, hindi ka papakalma ng Panginoon. Kailangan mong lumapit ng kusa. Kailangan mong lumapit. Kasi pag hindi ka lumapit, sabi po dun sa kantang, ewan ko po kung alam nyo, Sir, alam niyo po yung kung lalapit kang kanta. Alam niyo po yan. Sabi po dun sa chorus, araw-araw siyang laging naghihintay, kumakatok sa puso mong nalulumbay. Si Jesus lang ang makatutulong sa iyo kung lalapit ka. Sabi po dun sa linya, may pag-asa ng pagbabago sa iyong buhay. May pag-asa ng pagbabago naghihintay. Ang Diyos ay mabait, laging tapat sa iyong paglapit. Lumapit ka. Patatawarin ni Jesucristo ang sala mo. Ang pag-ibig niyang walang hanggan ay sasayo. Alam niyo po, kailangan niyo lang po lumapit. Ang Panginoon po, never lumayo. Tayo yung lumalayo. Ngayon, kung naunawaan mo, ikaw ay may sakit. Gusto mong gumaling sa sakit mo spiritually, na yung puso mo, ang tibok ay kasalanan, kasalanan, kasalanan. Lumapit ka kay Kristo. At pag lumapit ka, manampalataya ka. Una, magsisi ka ng kasalanan, manampalataya ka sa Kanya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat yun lamang ang paraan. Sabi ko po kanina, nung nagsisimula po ako, may 2 daan. Una po ay, ang unang daan, ito yung daan ng kautusan. Kaya lang, walang magtatagumpay doon. Ito po, daan na inihanda ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. Sapagkat, pwede kang maging perfect sa pamamagitan niya. Bibigyan ka niya ng pusong bago.
na yung puso ngayon malinis. Sabi po sa Matthew chapter 5, verse 8, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita niya ang Diyos. Kung wala kang malinis na puso, dahil hindi ka lumalapit doon sa mag-o-opera, doon sa surgeon, para magkameron ka ng heart transplant, impyerno ang pupuntahan natin. Hindi tayo makakarating yan lang. Tayo po yung mukot pumikit, tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, muli po, salamat sa pribilehiyo po na makapagturo. Sapagkat, una po, ako po'y nagpapasalamat na ako po'y inyong iniligtas. Ako po'y nakaunawa sa inyo pong biyaya, inyo pong ipinaunawa sa akin, na ako po ay makasalanan, na ako po'y masamang tao, na ako po ay karapat-dapat sa impyerno, na ang tibok po ng aking puso, 14 years ago, ay kasalanan, 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 kasalanan. Puno ng pagsuway sa magulang, pagnanakaw, pag-iisip ng masama, pagsisinungaling. Pero salamat po, binago niyo po ang aking buhay. Mula nung tinulungan niyo ako na lumapit sa inyo. Mula po nang ako ay inyong binigyan ng bagong puso. Na ngayon po ang tinitibok ng aking puso ay kabanalan, katuwiran, kahusayan, kaluwalhatian, na ikalulugod mo, Panginoon. Kaya po tulungan niyo po ang aming pong mga kasamahan ngayon pong umaga, lalo na po sa mga wala pang pagkakilala sa Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niyo po sila una maunawaan na ang utos ay hindi ibinigay para magkameron kami ng buhay. Kundi ito po ibinigay para ipakita sa amin na kami po yung makasalanan. Pangalawa po, nawa po makita ng bawat isa sa amin na kami po yung marumi at kailangan po namin ng bagong puso sapagkat ang puso po namin ay lipos ng kasalanan. At pangatlo po, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po aming mga kasamahan na lumapit kay Kristo at kay Kristo lang magtiwala. Sapagkat sinabi po ng Panginoong Hesus, siya lamang ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay, at walang makaparoroon sa mga kundi sa pamamagitan niya lamang. Tulungan niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po kami na pag-aralan, kayo po magpaunawa, pinagkakatiwala ko po sa inyo, pagkilos sa kanilang mga puso. Ito po yaming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po, purihin po ang Panginoon. Sana po'y naunawaan po natin ang pagtuturo. Ang kautusan po ay tulad lamang po ng salamin upang ipakita sa iyo ang reflection ng iyong buhay na ikaw ay marumi, isang makasalanan. At hindi mo kayang gampanan upang masatisfy mo ang Diyos at ikaw ay matanggap niya sa langit. Sabi ng banal na kasulatan, ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At yan ay pinatutunayan ng kautusan. Kapos ka. Wala kang kabutihang maihaharap sa Diyos. Yung pagsisikap mo, lahat ng iyon ay kulang. Hindi ka maliligtas dahil hindi ka mabuti sa harapan ng Panginoon. At ang ating ipinagpapasalamat ay mayroong Panginoon na yung hindi mo kayang tuparin, ang Panginoon ang tumupad para sa iyo. Yung 10 utos na hindi mo kayang ganapin, ang Panginoon ang gumanap nun para sa iyo. Kaya ang sabi ng Hebrews 12:2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Yan po ang sabi, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus. Yung krus na yun ay dahil sa iyong kasalanan. Yung krus na yun dapat ikaw ang ilagay doon.
na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Doon sa Hebrews 5:9, ang sabi rin diyan, Hebrews 5:9, na nang siya'y mapaging sakdal, si Jesus, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na sa mga nagsisitalima sa Kanya. Kaya ang sabi ng John 14:6, sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Sino man ay hindi makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan niya ng Panginoon. So mga minamahal, sa mga kaibigan, sa mga bisitang nandirito, ang layunin ng pag-aaral ay upang sabihin sa iyo, mahal ka ng Panginoon at gusto niyang maligtas ka. Makilala mo na hindi relihiyon, hindi ang kabutihan mo dahil hindi ka mabuti, kundi ang Panginoong Hesus ang paraan para ikaw ay maligtas. Sino ngayong umaga ang magtataas ng kamay bilang pagpapahayag, Panginoon, nakilala ko po, makasalanan ako. At ikaw po ang kinikilala kong tagapagligtas ko. At ngayong umagay, ako po ay sumasampalataya sa iyo, tumatanggap sa iyo. Meron po bang magtataas ng kamay? Hindi kayo mahihiya. Alam po nyo, ang Panginoong Hesus ipinako sa krus para sa iyong kasalanan. So, mahalaga na ikay magpasiya. At kung hindi mo siya tatanggapin, hindi mo mararanasan ang kanyang kaligtasan. Ang sabi ng Panginoon, Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ay paanyaya. At inaanyayahan ka kung hindi ka paligtas. Ako, tinanggap ko si Jesus, kaya ako'y naligtas. No? At lahat ng mga nandiritong ligtas na, hindi dahil ng relihiyon, kundi tinanggap nila ang Panginoong Hesus. Meron bang magtataas ng kamay? Gusto ko pong maligtas at ngayon tinatanggap ko ang Panginoong Hesus. Taas nga ang kamay. Taas. Meron nagtataas eh. Amen. Yes. Meron pa? Meron pa? Meron pa ba? Meron ako nakikita ron nagtataas ng kamay eh. Taas nga ng mataas ang kamay. Yun. Amen. Yes. Amen. Amen po. So, yun pong hindi paligtas. Yun po namang nakatanggap na. Ayos na ho yun, yung hindi pa ligtas. No, ang ating binibigyan ng imbitasyon ngayon. Okay, yung ligtas na po, hindi na mawawala yan. Yung hindi pa ligtas, ito po yung time, panahon. Meron pa po ba? Meron pa? Okay, so, salamat po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Tayo manalangin. Dakila po namin Diyos, aming Ama. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa pagpapahayag ng tungkol sa iyong katotohanan na kami, Panginoon, na mga tao ay mga makasalanan at ito po naman ay alam namin sa aming mga sarili. Ngunit salamat po, aming Panginoong Diyos, na inyong ibinigay, sinugo ang inyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesus. At Kanya pong binayaran ang aming kasalanan doon sa krus. Siya po ang nagdusa. Siya po ang ipinako sa krus upang ang aming kasalanan ay mapagbayaran. At ngayon po, Panginoon, sa pamamagitan din po ng inyong bugtong na anak na iyong itinalaga para sa aming kaligtasan. Ang sabi po ng inyong salita, ang sumasampalataya sa Kanya ay pinatawad na po sa kasalanan at inyo pong pinagkakalooban ng buhay
na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa mga kamay na nagtaas at nawa nga po, O Diyos, ay inyo pong papagtibayin sa kanilang mga puso ang kamalayang ito na kayo po ang tagapagligtas at sa kanila pong pagtanggap sa iyo. Ayon sa inyong salita ay pinatatawad mo ang lahat ng kanilang kasalanan at inyo po silang pinagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Aming Panginoong Diyos, dalangin ko pa rin po sa mga hindi pa po nakapagpasiya kung mayroon, nawa nga po, O Diyos, ito'y kanilang mapagbulayan sa kanilang puso. At sa kanilang mga sariling tahanan, sila po ay dumako sa isang lugar, lumuhod, at manalangin po ng pagsisisi sa kasalanan at pagtanggap sa iyo, aming Panginoon. Purihin po kayo, aming Panginoon, at ang lahat na ito idalangin po namin sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. So, salamat po. Amen po doon sa mga tumanggap ang pangako ng Panginoon. Ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan.